Sa telebisyon, biglang lumabas ang balitang nakagugulat. Patay na si Nanita at Marsing. Ayon sa ulat, sangkot sila sa katiwalian at sa iskandalo ng pagkalason sa pagkain. Nang marinig ito, napatigil si Tanggol. Puno ng pagkagulat at galit ang kanyang mukha. Alam niyang sa likod ng anunsyong iyon ay may mas malalim na katotohanang itinatago. Naalala niya ang huling panayam kina Nita at Marsing, ang kanilang mga inamin bago mamatay. Sa panayam na iyon, hinikayat ni Tanggol ang dalawa na magsalita ng matapang. Malinaw na sinabi ni Nanita at Marsing, ang mga gerero ang nag-utos na bawasan ang relief supplies upang kumita. Idinagdag pa nila na ang pagkamatay ng mga inosente ay ibinibintang lamang sa kanila. Dagdag ni Nita, pumili ng boto ang mga gerero at dinaya ang resulta ng eleksyon, dahilan kung bakit natalo si Tanggol. Samantala, palihim na kumukuha ng litrato si Maru, naghahanap ng ebidensya laban sa pandaraya ni Roberto. Napansin siya ni Kidlat at agad na binalaan si Lucio. May kakaibang nangyayari. Nagsimulang maghinala si Lucio, marahil may nakapasok sa kanilang grupo. Pag-uwi, nadatnan ni Maru sina Tanggol at Pungay. Pagpasok niya, napansin ni Tanggol ang nanginginig na mga kamay ni Maru, basang-basa ng pawis, para bang nilamon ng takot. Lumapit si Pungay, dala ang basang tuwalya. Maru, anoong nangyari? Bakit parang may humahabol sa iyo? Diretsong tumingin si Maru kay Tanggol, puno ng takot ang mga mata. May mali, napakalaking mali. Ramdam kong sinusundan nila ako. Naging seryoso ang mukha ni Tanggol. Sino? Mga tauhan ba ni Roberto o ng gerero? Nanginginig ang tinig ni Maru. Hindi ko nakita ng malinaw, pero dalawang lalaki sa motorsiklo ang paikot-ikot sa kalsada, para bang may hinihintay. Nang makita nila akong kumukuha ng litrato malapit sa bodega, bigla silang umalis. Para bang nagbigay ng senyas na hulihin ako. Nagkatinginan sina Tanggol at Pungay. Mahinang bulong ni Pungay. Tanggol, mabigat ang tinig, puno ng babala at takot. Naintindihan ni Tanggol, malubha na ang sitwasyon. Target na ang buhay ni Maru. Mahigpit niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Maru. Sabihin mo ang totoo, anong ebidensya ang nakuha mo? Dahan-dahang inilabas ni Maru ang kanyang telepono. Sa gallery ay ilang litrato, malabo ngunit malinaw na nakikilala ang lugar. Isang bodega, hanay-hanay ng mga kahon na may label na relief goods. Isa pang litrato ang nagpapakita kina Roberto at Lucio na magkasamang nakangiti, katabi ang isang opisyal na dokumentong may pirma. Kumunot ang noo ni Tanggol. Ito ang kailangan natin. Pero ngayon, nasa panganib ka. Bago pa siya makapagsalita, 3 malalakas na katok ang yumanig sa pinto. Napatalo ng lahat, lalo na si Pungay. Sino kaya iyon? Wala namang dapat dumating, bulong niya. Itinaas ni Tanggol ang kamay, senyales ng katahimikan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa labas, 2 lalaking nakaitim, may earpiece sa tainga, may armas sa bewang. Mahinang bulong ni Tanggol. Maru, tama ka. Sinundan ka nila. Muling kumatok ng malakas ang pinto. Mula sa labas, may tinig. Buksan ninyo. May ilang tanong kami. Ngunit malinaw, hindi tanong ang pakay nila, kundi sa pilitang pagpasok. Agad na lumingon si Tanggol, senyales kina Maru at Pungay. Dumaan kayo sa likod, sa kusina. Bilis! Habang tumatakas sila, muling yumanig ang pinto sa malakas na hampas. Kapag hindi ninyo binuksan, babasagin namin, sigaw ng isa. Nagbigay ng senyas si Tanggol at mabilis silang lumabas sa likod. Ngunit pagdating sa bakuran, may isa pang lalaking nakaitim, hawak ang radyo. Negative dito. Hindi pa lumalabas pero bantayan pa natin. Nanginginig si Pungay, mahigpit na kumapit kay Tanggol. Ano ang gagawin natin ngayon? Bahagyang ngumiti si Tanggol.
ngunit naglalagablab ang kanyang mga mata sa determinasyon. Sanay na ako sa ganitong habulan. Poprotektahan ko kayo. Sundan ninyo ang daang ito. Inakay niya sila patungo sa lumang imburnal, isang lihim na lagusan na ginamit niya noong bata pa siya. Sa dilim, nagpatuloy silang naglakad. Sa kanilang likuran, narinig ang malalakas na sipa sa pinto, kasunod ang isang putok ng baril. Umalingaw-ngaw sa kanilang tainga na parang nakabibinging kandado. Napasigaw si Pungay, ngunit tinakpan ni Maru ang kanyang bibig. Mariing utos ni Tanggol. Tumakbo! Malapit na tayo sa dulo. Lalong bumilis ang kanilang mga hakbang sa dilim. Pinapatakbo ng instinct na mabuhay at ng pangangailangang protektahan ang katotohanan. Sa isang eskinita, sinalubong sila ng malamig na hangin. Ngunit bago pa sila makalayo, isang van ang huminto sa kanto. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang taong hindi nila inaasahan. Si Alfredo, ang dating kakampi na minsang tumalikod sa kanila. Uncle Alfredo! Sigaw ni Maru sa gulat. Akala namin iniwan mo na kami. Malamig ang sagot ni Alfredo. Maraming bagay ang hindi ninyo alam. Lumapit siya kay Tanggol. Kailangan mong marinig ito. Ang pagkamatay ni Nanita at Marsing ay hindi aksidente. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. At hindi lang sila, ikaw din ang target. Nagliyab ang galit sa mga mata ni Tanggol. Bakit ako? Mariing sagot ni Alfredo. Dahil may hawak kang bagay na hindi nila pwedeng ilantad. Ang totoo, hindi sina Roberto o ang mga gerero ang tunay na utak. May mas mataas pa sa kanila? Kumunot ang noo ni Tanggol. Sino? Naglinga si Alfredo at bumulong. Isang taong hindi mo kailanman iisipin. Isang taong akala mo'y kakampi mo. Nanlamig ang katawan ni Tanggol. Sino? Sandaling tumigil ang lahat. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang ugong ng mga motorsiklo mula sa malayo. Wala nang oras, sabi ni Alfredo. Sumama kayo sa akin? Sa loob ng van, ibinunyag ni Alfredo ang katotohanan. Hindi si Roberto ang nagpapatakbo sa mga gerero. Isa lang siyang mukha. Ang tunay na utak sa lahat ng katiwalian, cover-up at pagpatay sa mga saksi, si Governor Villacruz. Para bang nadurog ang dibdib ni Tanggol. Si Governor Villacruz, ang taong minsang sumuporta sa kanya bago ang eleksyon. Ang taong nagkunwaring mabait at maawain sa harap ng tao. Ang taong personal na nangakong tutulong sa kanya. Ngunit nagbago ang lahat nang makita niyang lumalakas ang impluwensya ni Tanggol. Hadlang ka sa kanyang ambisyon, patuloy ni Alfredo. Kaya inutusan niyang takutin ka, siraan ka, at iligaw ka. At nang magsalita si Nanita at Marsing ng totoo, sinimulan niya ang cover-up. Pero bakit kailangan silang patayin? Umiiyak na tanong ni Pungay. Dahil may hawak silang resibo at video evidence. Mabigat na sagot ni Alfredo. Ngayon gusto ka rin nilang patahimikin. Nang inginig ang kamao ni Tanggol. Namumuo ang galit sa kanyang mga kamay, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Sa loob niya'y naglalagablab ang apoy ng paghihiganti. Hindi ako titigil. Kung akala nila matatakot nila ako. Mariin ang kanyang tinig. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumabog ang gulong sa harap ng van. Boom! Umalagwa ang sasakyan, 2 beses na tumilapon at huminto. Kumalat ang makapal na usok. Umuusok ang radiator na parang sipol. Umalingaw-ngaw ang mga yabag ng mga umatake sa paligid. Mabilis na itinayo ni Tanggol sina Pungay at Maru. Si Alfredo, duguan ng noo, pilit na bumangon. Tanggol, dalhin mo sila, huwag mo akong isipin. Nag-alinlangan si Tanggol, ngunit tumakbo sila papasok sa kagubatan sa gilid ng kalsada. Sumabog ang putukan sa kanilang likuran. Biglang may kamay na humila kay Pungay mula sa likod ng puno.
Ah! Sigaw ni Tanggol, halos mabaliw sa takot. Paglingon niya, nakita ang pamilyar na anino. Si Lucio, may demonyong nangiti. Matagal na kitang hinahanap, Tanggol. Sumabog ang galit ni Tanggol, bumalik ang alaala ng pagkamatay ni Nanita at Marsing at ang kalupitan ng mga gerero. Lumapit si Maro at nagsabi, "May ebidensya ako." Inilabas niya ang telepono, handang ipakita ang mga litrato. Ngunit biglang sumigaw si Lucio, tinawag ang kanyang mga tauhan. Dumagsa sila, sumabog ang putukan, kumalat ang kaguluhan. Mabilis na itinapon ni Pungay ang isang armas kay Tanggol. Ngunit sa gitna ng ulan ng bala, tinamaan si Linda at bumagsak. Napasigaw si Pungay, hindi makapaniwala na bumagsak ang kanyang ina. Gumanti ng putok si Tanggol. Pilit na hinaharang ang mga umatake. Nag-uumapaw ang galit at takot habang hinila niya si Pungay upang harapin mismo si Lucio. Determinado si Pungay, alam niyang nasa likod ni Lucio ang mga gerero, ngunit handa siyang lumaban para sa hustisya. Naghanap si Tanggol ng paraan upang maipit si Lucio, ngunit bigla niyang nakita nakatutok na ang baril ni Lucio, diretsong nakatutok kay Pungay. "Pungay, lumayo ka!" Sigaw ni Tanggol, sugod na sugod kay Lucio. Ngunit huli na, sumabog ang putok ng baril, bumasag sa katahimikan ng gabi. Pumikit si Pungay, handa sa pinakamasama. Biglang may sigaw, "Arg!" Si Maru ang tumalon sa pagitan nila. Bumagsak siya sa lupa, hawak ang kanyang tagiliran. Nanginginig, iniabot pa rin niya ang kanyang telepono. "Huwag mong ipaalam na buhay ka." Mahina niyang bulong bago pumikit ang mga mata. "Maru!" Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Natigilan sandali si Lucio at ang kanyang tauhan, hindi nila inaasahan na may ibang tatanggap ng bala. Sinamantala ni Tanggol ang pagkakataon, sumugod at nagbigay ng malakas na sipa. Nalaglag ang baril ni Lucio, kumalabog sa lupa. Sumiklab ang mabangis na laban. Ang mga suntok ni Tanggol ay halos mabasag ang panga ng kalaban. Samantala, mabilis na lumapit si Pungay kay Maru. Nanginginig ang kanyang mga kamay, puno ng luha ang mga mata, ngunit matatag ang loob. "Hindi ka pwedeng mamatay, Maru. Hindi ka pwedeng mamatay," bulong niya. Pilit pinipigil ang pagdurugo. Biglang muling umalingaw-ngaw ang putukan, halos tamaan si Pungay kung hindi siya nahila ni Tanggol. "Nabibitag na tayo." Sigaw ni Tanggol, tinatakpan ng kanyang katawan si Pungay. "Maghanda kayo." Mula sa dilim, lumitaw ang mas marami pang anino. 3, 4, 5. Mga tauhan ni Lucio. Lahat nakaitim, may earpiece sa tainga, armas sa kamay. Malinaw, hindi sila ordinaryong sundalo, kundi espesyal na unit ng mga gerero. Takot na bulong ni Pungay. "Bakit sila ipinadala? Ano ang meron sa pagitan namin ni Tanggol na desperado silang habulin?" Ngumiti si Lucio ng demonyo. "Hindi lang kayo ang may tinatago." Kumislap ang kanyang mga mata. Tila ba may alam siyang lihim na hindi pa alam ni Tanggol. Biglang lumubog sa dilim ang paligid. Bumagsak ang isang poste sa malayo, naputol ang kuryente. Planado ang lahat. Sa sandaling iyon, may narinig na bulong si Pungay. "Tanggol, hindi ka nila pinuntahan para patayin. Pinuntahan ka nila para kunin." Paglingon niya, si Linda, duguan. Mahina, ngunit gising. Dahan-dahang lumalapit. "Inay, huwag ka nang magsalita. Dadalhin ka namin sa ospital." Iyak ni Pungay, mahigpit na yakap sa ina. Umiling si Linda. "Hindi. Kailangan ko itong sabihin ngayon, bago nila dalhin si Tanggol." Nagkatinginan sina Tanggol at Pungay. Bumigat ang hangin, parang sandali bago ang pagsabog. Nilunok ni Tanggol ang dugo at tumindig ng matatag. Nanginginig ang tinig ni Linda, ngunit malinaw. "Ang dugo mo ay dugo ng mga gerero." Natigilan ang lahat, para bang tumigil ang oras. Napungay-pungay, maging si Lucio ay sabay-sabay na napasigaw. "Ano?" Biglang tumawa ng baliw si Lucio.
Ha ha ha! Sa wakas lumabas na ang katotohanan. Alam mo ba kung bakit paulit-ulit kang hinahabol? Bakit ka tina-target pero hindi pinapatay? Dahil ikaw. Ngunit bago niya matapos, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog sa kanilang likuran. Nagkalat ang debris, kumalat ang alikabok at apoy. Dumating ang bagong grupo, hindi kilala ang mga mukha, nakasuot ng itim na tactical suit. Hindi sila tauhan ni Lucio at hindi rin nakilala ni Tanggol. Sa gitna nila, nakatayo ang isang matangkad na babae, matatag, nakasuot ng kumikislap na visor. Protektahan si Tanggol. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Sino ka? Sigaw ni Napungay. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, lumapit siya kay Tanggol at mariing sinabi, "Ikaw ang gusto namin at kailangan mong makinig sa amin." "Anak." Nanlamig ang katawan ni Tanggol. "Anak? Tama na?" Napasinghap si Pungay. "Posible ba?" Dahan-dahang inalis ng babae ang kanyang visor. Lumitaw ang kanyang mukha. Isang nakakatakot na katotohanan. "Pilar." Bulong ni Pungay. "Ngunit patay ka na." Ngumiti si Pilar ng malamig. Bakas ang anino ng sakit sa kanyang mga mata. "Hindi ako namatay at hindi ko iniwan ang mga gerero. Ako ang pinuno ng ibang paksyon, ang Rebel Guerrero." Nabigla si Tanggol. "Ako? Anak mo?" Mariing sagot ni Pilar. "Oo, ikaw ang bunga ng isang lihim na pagsasama. At ikaw ang magiging susi sa pagwasak ng buong angkan ng gerero." Sumigaw si Lucio sa galit. "Huwag kayong makialam. Si Tanggol ay amin. Sa amin siya nabibilang." Dalawang paksyon ang nagharap. Parehong nais angkinin si Tanggol. Parang gantimpala sa gitna ng digmaan. Sa gitna ng tensyon, mabilis na nagpasya si Napungay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa tapang. Hinila niya si Tanggol at tumakbo papasok sa masukal na kagubatan. Umalingaw-ngaw ang putukan sa kanilang likuran, halos dumampi ang mga bala sa kanilang katawan. "Tanggol!" sigaw ni Napungay. "Anuman ang katotohanan, ikaw ay ikaw. Walang pamilya ang magtatakda ng kapalaran mo. Ikaw ang magpapasya." Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa dilim habang tumatakbo sila patungo sa hindi alam na hinaharap. Biglang may humarang na lalaki sa kanilang daraanan. Hawak ang baril, malamig ang tinig. "Tanggol, matagal na kitang hinahanap," wika niya. Nanginginig ang tinig ni Tanggol. "Sino ka?" Sa liwanag ng buwan, malinaw ang kanyang mukha, kamukha ni Tanggol, ngunit walang buhay ang mga mata. "Ako si Raven Guerrero," mariin niyang pahayag. "Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya at dumating na ang oras upang kunin ka." Samantala, sa presinto, ipinaliwanag ni Rigor. Walang gustong magpatotoo laban kay Tanggol. Patay na ang mga pulis na nakalaban niya. Tahimik ang mga tao ng Sandimas dahil kapitbahay nila si Tanggol. Kaya sa mata ng batas, halos imposibleng malinis ang pangalan ni Tanggol. Mariing sigaw ni Roberto. "Sinira mo ang promosyon mo. Wala kang magagawa." Plano ni Rigor na subaybayan ang galaw ni Tinding upang matagpuan si Tanggol. Inaasahan ng bise na maisakatuparan niya nang maayos ang utos. Sa ibang dako, nag-aaway sina Divina at Brando. Nag-aalala si Divina para kay Rocky Boy. Dumating si Eddie, ngunit wala si Rocky Boy. Ang pagkamatay ni Nanita at Marsing ay naglantad sa madilim na mukha ng mga gerero, panlilinlang, katiwalian, at pagbibintang sa mga inosente. Unti-unting lumalabas ang ebidensyang nakalap ni Maru, ngunit lalong tumitindi ang panganib, sapagkat pinili ng mga kaaway ang pagpatay bilang paraan upang ilibing ang katotohanan magpakailanman. Sa kabila ng karahasan at kamatayan, lalong tumibay ang loob nina, Tanggol at Napungay. Alam nilang kailangan nilang lumaban para sa hustisya kahit kapalit ang sariling buhay.
Ngunit habang nagsasalita si Rigor, biglang yumanig ang malakas na ingay sa labas ng presinto. Napaatras ang bise, mabilis na tumakbo si Roberto sa bintana. Sa labas, 2 itim na motorsiklo ang lumitaw, walang plaka, umaaso ang makina, tila ba may hinahabol o tumatakas mula sa mas malaking panganib. Nagkatinginan sina Roberto at Rigor. Pareho nilang naramdaman ang kaba. Mahinang bulong ni Rigor. "Sir, hindi ito normal." At lalo pang lumubog sa misteryo ang presinto. Malamig na sagot ni Roberto. "Hindi. At tandaan mo, kapag may sumusunod sa atin, ibig sabihin alam nila, malapit na tayo sa katotohanan." Sa San Dimas, naglalakad pa uwi si Tinding. Ngunit ramdam niyang may sumusunod sa kanya. 2 anino sa likuran, bawat hakbang ay balot ng takot. Sinubukan niyang maglakad ng normal, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam na hindi lang mga tauhan ni Rigor ang sumusunod, kundi isa pang grupo. Mas tahimik, mas sanay, mas mapanganib. Ang kanilang misyon, siguraduhin na si Tanggol ay hindi na muling makakakita ng hustisya. Biglang may malamig na kamay na bakal na humawak sa kanyang balikat. "Tinding," bulong ng isang lalaki. "Sumama ka kung hindi may masamang mangyayari." Hindi nakasigaw si Tinding. Pilit siyang isinakay sa van, tinakpan ang ulo, at tuluyang naglaho sa dilim. Sa ibang dako, nag-aaway ng matindi sina Divina at Brando. Sigaw ni Divina. "Brando, ilang beses ko bang sasabihin? Ramdam kong may nangyari kay Rocky Boy." Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sumigaw si Brando pabalik. "Hindi mo ba naiisip kung ano ang kayang gawin ng mga gerero? Wala silang awa. Pati mga bata kaya nilang gamitin." Biglang dumating si Eddie, hingal, basang-basa ng pawis. Halos mabiyak ang dibdib ni Divina sa takot. Hinawakan niya ang kwelyo ni Eddie. "Nasaan si Rocky Boy? Sabihin mo." Namumula ang mga mata ni Eddie habang nakatingin sa kanya. "Madam, kinuha nila siya." "Ano? Sino?" Basag ang tinig ni Divina. "Grupo ni Camor, ang pinakapinagkakatiwalaang tauhan ni Don Ignacio Guerrero." Sa loob ng silid, tila gumuho ang mundo. Tumigil ang oras, nanlamig ang hangin, tanging tibok ng puso ni Divina ang umalingaw-ngaw. Mabagal, mabigat, masakit. Samantala, nagtatago sina Tanggol at Napungay sa lumang bodega sa tabi ng ilog. Balot ng dilim, bawat ihip ng hangin ay tila babala ng panganib. Mahinang bulong ni Napungay. "Tanggol, hindi ko na kaya." Sa kanyang kamay, mahigpit na hawak ang mga gamit ni Marsing na nakuha ni Maru. Sa dilim ng bodega, ramdam nila ang bigat ng nakaraan at anino ng paparating na unos. "Pungay, kaya mo. Kailangan natin ito. Kapag hindi tayo kumilos, mas marami pang mamamatay." Mariin ang tinig ni Tanggol. Pasan ang bigat ng misyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumabog sa labas. Isang flashbang. Bumagsak sila sa sahig. Umalingaw-ngaw ang kanilang tainga. Nilamon ng dilim ang paningin. Narito sila. Siguraduhing walang makakatakas. Sigaw ng mga armadong lalaki. Ngunit hindi sila tauhan ni Rigor, ni pulis. Sila ang lihim na puwersa ng Guerrero, ang Fifth Shadow, ang pinakamabangis na sangay na itinago sa lipunan sa loob ng maraming taon. At pinamumunuan sila ng kapatid ng ama ni Tanggol, si Don Ignacio Guerrero. "Ilabas si Tanggol, huwag sasaktan ng babae," utos ng isang sundalo. Ngunit nilabanan ni Napungay ang takot. Nanginginig, itinapon niya ang bote sa sahig. Sumiklab ang apoy, kumalat ang makapal na usok. Nagkagulo, nagsitakbo ang lahat. Gumulong sina Tanggol at Napungay sa likod ng mga drum, pilit na tumatakas. "Tanggol, hindi ka makakatakas. Ang utang ng pamilya ay buhay mo," sigaw ng isang anino. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang pinakamalakas na tinig mula sa labas gamit ang megaphone. Isang pamilyar, malalim na tinig, nakabaon sa puso ni Tanggol sa loob ng maraming taon.
Lumabas ka. Kilala kita at kilala mo ako. Sumilip si Tanggol sa siwang ng kahoy. Nanlamig ang kanyang dugo. Si Don Ignacio, buhay, nakatayo sa dilim, parang multo mula sa nakaraan. Dito? Mahina niyang bulong. Tama ka, pamangkin, sagot ni Don Ignacio. Ngayon babawiin natin ang dugong ninakaw sa atin. Lalong kumapal ang usok, nagsisigawan ang mga sundalo. Biglang yumanig ang itaas ng bodega sa malakas na pagbagsak. Nakakapit si Maru sa lumang kable ng kuryente, nilalagay sa panganib ang sarili. Tanggol, bumaba ka. Sigaw niya. Hinila niya ang kable, bumagsak ang malaking bakal, nadurog ang ilang kalaban. Ilang segundo ng pagtakas ang nabuksan. Bilisan mo. Sigaw ni Napungay, hinila ang kamay ni Tanggol. Tumakbo sila, ngunit mula sa loob ng truck ay umalingaw-ngaw ang iyak ng isang bata. Tigil. Pulong ni Tanggol. Mabigat ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Rocky Boy. Nakaposas, nanginginig, umiiyak. Papa Tanggol? Mahina ang tinig ng bata. Nanigas si Napungay, hawak ang dibdib na parang mababasag. Tanggol, huwag. Patibong ito, pakiusap. Pagsusumamo niya. Ngunit binalot ng dilim ang mga mata ni Tanggol. Hindi ko kayang iwan ang batang ito, nanginginig ang kanyang tinig. Habang lumalapit si Tanggol, 2 armadong lalaki ang lumabas mula sa likod ng truck. Tigil! Tanggol! Sigaw nila. Ngunit bago sila makaputok, bang! Bang! Sila mismo ang tinamaan. Dumating sina Rigor, Roberto at ang unit ng pulis sumusunod sa hinala ng bise. Tanggol! Tumakbo ka! Sigaw ni Roberto. Nagharap ang 2 puwersa, batas laban sa anino. Inosente laban sa tiwaling kapangyarihan. Sumabog ang putukan. Pumutok ang truck, yumanig ang lupa. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Don Ignacio, tinakip si Rocky Boy at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Isa pang hakbang, Tanggol, at dito na ito magtatapos. Tumigil ang lahat, pati hangin ay tila huminto. Sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ni Tanggol ang taong sumira sa kanyang buhay. Tanggol, malamig na tinig ni Ignacio. Dumating na ang oras ng iyong pagpili. Ililigtas mo ba ang sarili mo o ang batang ito na hindi mo tunay na anak? Bago pa makasagot si Tanggol, muling umalingaw-ngaw ang putukan. Ngunit hindi ito mula kina Rigor, Roberto o Tanggol. Isang hindi inaasahang figura ang lumitaw. Isang lalaking matagal nang inaakalang patay. Sabay-sabay na sigaw ng mga sundalo. Gustavo, magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.